Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Daryl, hindi ba siya namatay? Labis ang pagkagulat ng 7 diwata. Posible ba ito? Sa loob ng libo-libong taon, ang lahat ng mga tinapon sa loob ng tour ng Acheron ay namatay kahit gaano pa kalakas ang mga ito. Walang nakatakas mula rito. Hindi lang nabuhay si Daryl, pero puno ng internal na enerhiya ang katawan nito, dahilan kung bakit nawasak ang tour ng Acheron. Sinong maniniwala rito kung hindi mismo nakita ng kanilang dalawang mata? Sa ilang dahilan, hindi maipaliwanag ang saya ng maliit na diwata nang makita nitong buhay si Daryl. Police Master. Tapos ay nakita nila ang isang papalapit na anyong iika-ika ang lakad. Si Leroy. Nakatira si Leroy sa isa sa mga guest rooms ng Fuyao Palace. Wala itong lakas at walang mapupuntahan, kaya naman pinagbigyan ito ni Cindy na mamalagi ng ilang araw. Siyempre, narinig ni Leroy na nakulong si Daryl sa tour ng Acheron. Akala nito ay nakapaghiganti na siya laban kay Daryl. Hindi nito kailanman inakalang mabubuhay si Daryl sa loob ng tour at magagawang wasakin ito. Hindi ito mapakali. Kinausap niya si Cindy. Palace Mater, hindi siya namatay. Paano ito nangyari? Anong gagawin ko? Ipinagkiskis ni Leroy ang mga ngipin at tumingin kay Daryl ng may mapait na ekspresyon. Bumuntong hininga si Cindy habang nakatitig kay Daryl na nakatigil sa gitna ng hangin, hindi ito makapaniwala. Anong mayroon sa lokong to? Bakit hindi siya patay? Nagbigay tingin si Cindy kay Natalia at nag-utos ng may malamig na tono, pangatlong kapatid, patayin mo siya. Tumango si Natalia. Tinapik nito ang sahig gamit ang mga daliri sa paa at lumipad palapit kay Daryl. Hush! Mahigpit na hinawakan ni Natalia ang mahabang espada. Udyok ng kanyang internal na enerhiya, may lumabas na sinag ng liwanag ang kanyang espada, hindi mapipigilan ang lakas nito. Nang biglang dumilat ang mga mata ni Daryl. Buzz! Ngumiti si Daryl. Matapos ang 3 araw na pag-meditate at pag-cultivate, nasipsip na ng katawan nito ang higit sa 2,000 na internal alchemy elixirs. Level 2 Martial Saint si Daryl. Napakalakas na ng kapangyarihan nito bilang isang Martial Saint. Nakayanan nitong lumutang sa gitna ng hangin gamit ang kaning internal na enerhiya. Huminga ng palabas si Daryl, nakaramdam siya ng ginhawa. Di hamak na mas malakas na ang internal nitong enerhiya kaysa sa dati. Bahagyang ngumiti si Daryl nang makita niya ang pangatlong diwara na si Natalia na may hawak na espada habang lumilipad papunta sa kanya. Third darling, hindi mo ba ako mapapakawalan? Malakas ang loob ni Daryl para tuksuhin ito. Isa siyang level 2 Martial Saint. Isa pa, puno ang kanyang internal na enerhiya, kaya bakit siya matatakot sa Fuyao Palace? Kahit na magsama-sama pa ang puwersa ng buong palasyo ng Fuyao, ay hindi pa rin ito mapapantayan ang kanyang lakas. Kung gusto niyang tumakas, walang makakapagpigil sa kanya. Hayop ka, sino ka para magsalita ng kung ano-ano? Galit si Natalia, dumiretso sa dibdib ni Daryl ang kanya espada. Third darling, hindi maganda na tawaging hayop ang iyong asawa. Kailangan pa kitang paluin? Pag-asar ni Daryl habang nakangiti. Sa ilang sandal pa ay naantala ang internal na enerhiya nito, bahagya niyang ikinuway ang kanyang kamay. Lumabas ang kamahalang internal na enerhiya. Naramdaman ni Natalia ang isang napakalakas na puwersa na mabilis na dumapo sa kanya. Halos huli na nang makapag-react pa ito, nawala ang kanyang balanse, at naitapon ang kanyang katawan ng palayo. Bumulusok siya pababa. Pagtapos ay nakaramdam siya ng malaking kamay na sumuporta sa kanyang baywang. Si Daryl ang sumagip sa kanya. Lumayo ka. Huwag mo akong hawakan. Malamig na sabi ni Natalia. Third darling, paano ko matitiis na makita kang mahulog sa sahig? Malaki ang ngiti ni Daryl habang hawak ang baywang nito. Ikaw, gusto mong mamatay? Nanginig ang katawan ni Natalia. Galit niyang kinagat ang kanyang mga labi, halos bumaon sa dibdib ni Daryl ang mahabang espadang hawak nito. Pero bago pa niya ito masaksak ay agad na hinablot ni Daryl ang baywang nito. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang patayin ang asawa mo? Intensyon itong galitin ni Daryl. Namula si Natalia. Bakit napakakapal ng mukha nito?
Gusto itong patayin ni Natalia pero hindi niya ito kayang talunin. Buo ang kontrol ni Daryl sa kanya, ang magalit lang ang kaya nitong gawin. Gulat na gulat ang anim na diwata. Niyakap ni Daryl si Natalia at mabagal silang nakarating sa lupa. Inalis nito ang mga ngiti at taos-pusong nagsalita. Palace Masters, mag-usap tayo. Nangako kayong magpapadala ng suporta para depensahan ang Donghai City pero hindi nyo tinotoo ang mga salita nyo. Pakiusap, sumama kayo sa akin ngayon, patungong Donghai City. Kahit na gusto pa silang asarin ni Daryl, kinailangang magmadali pa rin sa pagharap sa mga kalaban. Kita ang hindi kaaya-ayang ekspresyon sa mukha ni Cindy habang malamig na nagsalita, hayop ka Daryl. Huwag ka nang umasa. Hindi kami makikisali sa gulo ng mga tao. Ang gulo sa pagitan ng dalawang kontinente ay walang kinalaman sa amin. Galit na sumagot si Daryl. Maaaring kilala ang Fuyao Palace bilang isang malaking sekta, pero hindi ko kailanman inakalang walang kahiya-hiya kayong hindi tutupad sa inyong mga salita. Isang kahihiyan. Mas nagalit pa ng tuluyan si Daryl. Kahit na medyo hindi maayos ang pagrespeto ko sa mga kapatid mo noong nasa kampo, ginawa ko iyon para sa kanilang kaligtasan. Una, pumunta kayo para patayin ako, tapos ay hinagis nyo ako sa Acheron Tower. Nagyon ay hindi nyo tinupad ang inyong mga salita. Hindi kayo ang tipong ginagalang ang pangako. Lahat kayong taga Fuyao Palace ay walang isang salita. Namula ang mga diwata. Tumawa si Daryl at sinabing, kung mayroon kayong kabutihan na kagaya ng isang cultivator, magpadala kayo ng suporta sa Donghai City at protektahan nyo ang kaligtasan ng mga tao roon. Kung walang pakialam sa mundo ang mga cultivators na kagaya natin, bakit pa tayo nag-cultivate? Magdesisyon kayo sa mga sarili nyo. Nang sabihin niya ito, agad siyang tumalikod at bumaba ng bundok. Kinakabahan ito tungkol sa lagay ng Donghai City, ayaw niyang mag-aksaya pa ng oras sa Fuyao Palace. Nagtinginan ang 7 diwata. Nag-echo ang boses ni Daryl sa kanilang isipan. Totoo nga naman, sila ay mga martial arts practitioner, at kung wala silang pakialam sa mundo, bakit pa nila itutuloy ang pag-cultivate? Umalis si Daryl sa Fuyao Palace, nang matunton ang paanan ng bundok ay nagkaproblema ito. Na-promote siya bilang level 2 Martial Saints. Kaya nitong lumipad sa hangin pero hindi sapat ang kanyang bilis. Libo-libong milya pa ang layo niya sa Donghai City. Hi everyone, this is Chris Nell. Kung susubukan niyang lumipad ay gaano katagal bago siya makakarating doon? Makakarating ba siya sa tamang oras para mailigtas sa kapahamakan ang Donghai City? Habang kinakabahan ito, nakaramdam siya ng vibration. Biglang may nagpakitang isang Snow White na anyo na bumaba sa kalangitan. Ito ang Snow Eagle. Noong nasa kampo ng New World si Daryl, namalagi ang Snow Eagle malapit sa kampo. Nang mahuli si Daryl ng 6 na diwata at dinala sa Fuyao Palace, sinundan sila ng Snow Eagle dahil nag-alala ito sa kaligtasan ng kanilang master. Napakatalino at napaka-espiritual ng Snow Eagle. Nagtungo ito malapit sa Fuyao Palace at napansin na puno ito ng elites. Delikado ang sitwasyon kaya nagtago ito sa kalapit na gubat. Masaya nitong binati si Daryl nang makita niya ito. Snow Eagle, napakabait mo sa akin. Labis ang saya ni Daryl. Isang pagtalong lang ay nasa likod na ito ng Snow Eagle, hinaplos niya ang ulo ng agila. Nagbigay ng masayang pag-iyak ang Snow Eagle, at lumipad ng may taas na 1,000 talampakan, mabilis itong tumungo sa Donghai City. Sa kabilang banda, sa Wishing Star Tower sa Donghai City. Nang sandaling yon, ang sahig ng lugar malapit sa Wishing Star Tower ay balot ng sariwang dugo. Isa-isang bumagsak sa pool ng dugo ang mga miyembro ng lahat ng pinakamalalaking sekta. Ang dalawang mundo ay 3 araw at 3 gabi nang naglalaban. Sa loob ng 3 araw na yon ay sugatan o di kaya'y kamatayan ang hantong ng mga miyembro ng 6 na sekta. Noong una ay mayroon silang 200,000 na tao, pero ngayon ay nasa 5,000 na lamang sa mga ito ang natitira matapos ang 3 araw na labanan. Nawalan rin ng kalahating kabuang miyembro ang New World, pero mayroon pang natitirang 100,000. 5,000 katao laban sa 100,000 katao, para kang nagtapon ng itlog sa bato. Hindi na kaya pang makipaglaban ng mga miyembro ng pinakamalalaking sekta. Kahit na 5,000 na lang ang natirang miyembro, ay pinagkiskis pa rin ng mga ito ang kanilang mga ngipin at nanatili. Naroon din ang pinakamalalaking pamilya ng Donghai City para sumuporta,
ang magkapatid na Brandon at Abbey, pamilya Darby, pamilya Lyndon, si Justin Quinn mula sa pamilya Kin, ang pamilya ni Ken Howe at iba pa. Halos lahat ng pamilya ay naroon upang magbigay suporta. Ang may-ari ng Moonlit River, si Samson Facey. Ang presidente ng Black Tiger Real Estate, si Felix Blakely. Lahat ng mga leader na ito ay kasali sa mundo ng mga negosyante. Ang mga bodyguards nila ay nasa digmaan din. Pero kahit na maraming pamilya ang naroon, mas napakomplika nito ang sitwasyon. Sa mga mata ng New World Army na mahigpit na nagsanay ng disiplina ng military, ang World Universe ay mayroon lamang mga ordinaryong tao sa kanilang lakas. Hindi kailanman ito nagkapake sa kanila. Isa pa, ang ilan sa mga pamilyang iyon ay naroon hindi para protektahan ang Donghai City. Marami sa mga ito ang naroon lang para magpasikat. Isang halimbawa, si William at ang iba pang miyembro ng pamilya Lyndon ay hindi man lang nagtangkang sumabak sa laban. Nagtatapang-tapangan lamang ang mga ito habang may hawak na espada. Si Florian mula sa pamilya Darby ay inutusan ang sariling pamilya na bumuo ng Big Dipper Formation. Mukha itong nakakatakot pero hindi rin sila sumulong paabante. Nagtago lamang ang mga ito sa likuran, hindi man lang nila nilabanan ang mga tauhan ng New World. Kahit na mayroong suporta galing sa malalaking pamilya, hindi naging kanais-nais ang sitwasyon, nagpatuloy ang pagtaas ng mga sugatan at namamatay. Matapos ang isa pang 2 oras na labanan, may natira na lamang na 3,000 katao ang World Universe. Nanatili silang nakatayo ng may dignidad habang nakikipaglaban sa mga 100,000 na sundalo ng New World. Sa lagay ng sitwasyon ay halos kita na ang mga nanalo at mga natalo. Pero wala sa mga ito ang sumuko. Nagpatuloy ang mga ito sa pagdiin ng mga ngipin, dinepensahan nila ang syudad gamit ang kanilang buhay. Alam nilang lahat sa kanilang puso na kung matatalo sila, ay ito na ang magiging katapusan ng Donghai City. Nang sandaling iyon, sumikat ang maliwanag na araw sa gitna ng kalangitan, mukhang balot ito sa sariwang dugo. Sa harapan ng Wishing Star Tower, ang labanan sa pagitan ng 3,000 at 100,000 katao ay nagpatuloy. Sa gitna ng labanan, ay mayroong lumitaw na napakatapang na anino. Ito si Zephyr. Sa sandaling iyon, balot ng dugo si Zephyr, mula ulo hanggang paa, walang parte sa kanyang katawan ang walang sugat. Nagtamo ito ng higit sa 100,000 sugat, mukha itong dugo ang tao. Pumalibot ang hindi mabilang na sundalo ng New World Army, imposibleng mapatay ang lahat ng ito. Mahina na ang mga kamay ni Zephyr, halos mapurol na ang sandata nito, pero nagpatuloy ito sa pagdiin ng pagdikit ng mga ngipin at nagpatuloy na manatili hanggang sa huling hininga. Sina Zephyr, Henry B. General, at ang 10 Heaven Masters ay nagpatuloy sa pakikipaglaban hanggang maubos ang kanilang enerhiya, halos hindi na makatayo ng tuwid ang mga ito. Pero kita ang determinasyon sa mga ito, hindi sila nagpakita ng kahit anong senyales na sila ay susuko. Lahat sila ay hawak pa rin ang mga sandata. Nagtamo ng maraming pagkatalo ang mga pinakamalalaking sekta. Pareho ito ng Elysium Gate. Mula sa 100,000 miyembro hanggang sa 30 katao na lang ang natira. Hindi kalayuan sa lugar ng labanan, sina Abbess Mother Serendipity, Master Leonard, at ang iba pang master ng mga sekta ay tuluyan ng sumuko. Lahat ng mga ito ay nagtamo ng malubhang sugat, at nang sandaling iyon ay nasa burol sila sa di kalayuan. Nag-cultivate ang mga ito para maibalik ang kanilang internal na enerhiya. Habang binabalik nila ang kanilang internal na enerhiya, ang mata ng Abbess, at ang ng iba pa ay nanatili sa labanan, labis ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Arf! Nang sandaling iyon, narinig ang isang sigaw na tila ba nasasaktan, ito ay galing sa larangan ng digmaan. Muling nagtamo ng saksak si Zephyr. Dumami ang nakapalibot na enerhiya kay Zephyr. Ang isa sa mga sundalo ng New World ay pumuesto sa likuran ni Zephyr, at saka sinaksak ang mahabang sibat sa tiyan nito. Tumagos ang sibat sa tiyan ni Zephyr. Mabilis na sumirit ang sariwang dugo. Bang! Naramdaman ni Zephyr na parabang nakawala ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan. Hinang-hina na ito, napaluhod siya sa sahig. Tuloy-tuloy ang pag-atake kay Zephyr ng ilang sundalo ng New World, may hawak na mahahabang espada ang mga ito. Bang! Bang! Puno ng dugo ang bibig ni Zephyr. Mukha ng bihib ang buong katawan nito dahil sa MG mong saksak. Slap!
Nang sandaling yon, nilikom ni Zephyr ang kanyang internal na enerhiya. Pinigil niya ang kanyang hininga saka hinugot ang mahabang sibat na nakasaksak sa tiyan. Habang itinaas niya ang kabilang kamay at itnapos ito sa hangin para bumagsak sa mga kalaban. Arf! Malakas na sumigaw si Zephyr habang nanghihina itong katayo. Kahit na maputla na ang kanyang mukha, wala pa rin itong takot na humarap sa mga sundalo ng New World. Ano pang mayroon ka? Ipakita mo. Pulang-pula na ang mga mata ni Zephyr habang buong lakas na sumigaw. Nagtinginan ng mga miyembro ng New World Army, nagsimulang mag-alala ang mga ito. Hindi ba siya natatakot mamatay? Paano pa siya nakatayo matapos magtamo ng napakaraming saksak? Namangha sa nasaksihan ang Abbess Mother Serendipity, Master Leonard, at ang iba pang master ng mga sekta. Iyon ang Elysium Gate. Handang magsikripisyo ng buhay ang mga ito para maprotektahan ang Donghai City. Hindi sila kailanman sumuko sa kabila ng malubhang mga sugat na natamo. Zephyr. Master. Nagulat si Levin at ang mga kapatid nito nang nakita nila ang balot sa dugon ay katawan ni Zephyr. Sinigawan nila ito. Nang sumigaw ang mga ito, gustong magmadaling lumapit ni Levin kay Zephyr. Pero masyadong madami ang mga kalaban kaya hindi sila makagalaw para lumapit. Nang sandaling yon, ang malubhang nasugatan na si Zephyr ay napalibutan na ng mga kalaban. Mapula ang mga mata nito, mukha itong baliw nang sumigaw sa kalangitan. Mga tao mula sa New World, makinig kayo. Hanggat nandito ang Elysium Gate, huwag kayong magtatangkang umapak sa Donghai City. Nang matapos ito, lumipad ang bakal na patalim mula sa kamay nito, nasugatuan ang 12 ng sundalo ng New World. Nang sandaling iyon ay ginamit ni Zephyr ang natitirang enerhiya na mayroon siya, dumepende ito sa natitira niyang hininga para manaliting nakatayo. Nang lumpipas ang 1 segundo, tumakbo palapit ang mga sundalo ng New World na may dalang mahahabang baril para umatak rito. Wala nang kahit anong enerhiya na natitira kay Zephyr, hindi niya ito kayang iwasan. Bumaon sa katawan ni Zephyr ang mahahabang sandata. Hindi na kaya pang lumaban ni Zephyr, lumabas ang sariwang dugo sa katawan ni Zephyr. Warlord Zephyr. Master. Nakarinig ng banggaan ang lahat. Mapula ang mga mata ng pamilya Dixon habang parang baliw na sumigaw. Hindi mapigilan ang tuloy-tuloy na pag-agos ng kanilang mga luha. Ginamit ni Zephyr ang lahat ng kanyang enerhiya, pinunasan nito ang dugo sa kanyang bibig at nanghihinang ngumiti. Mahal kong mga kapatid, hindi ko na kaya. Ipagpatuloy niyo ang pagdepensa sa Donghai City. Protektahan niyo ang mga tao nito. Huwag ninyong ipahiya ang kapatid nating si Daryl. Isa pa, huwag ninyong ikakahiya ang Elysium Gate. Matapos nitong magsalita, tumingin ito sa kalangitan at sumigaw, depensahan niyo ang ating bansa, mamatay kayo sa larangan ng digmaan, ako, si Zephyr, ay mamamatay ng walang pagsisisi. Roar! Malakas na dumaloy sa kalangitan ang High Spirit. Hindi ko hahayaang mamatay ka. Nang sandaling iyon, isang maliwanag at malakas na boses ang narinig. Sinundan ito ng pagpapakita ng Snow White Eagle sa kalangitan. Sa likod nito at mayroong anino ng isang tao, nakatayo ito ng may dignidad. Nakatago sa mga mata nito ang makikinang na luha. Si Daryl. Kapatid na Daryl. Nandito na ang kapatid nating si Daryl. Nang sandaling iyon, nagsimulang sumigaw si Henry B. General at ang iba pa. Pero nagkunot ng noo ang mga elite na miyembro ng ibang sekta. Daryl, isa kang traidor. Ang kapal ng mukha mong magpakita rito. Sigaw ng Abbess habang nakaturo kay Daryl. Paniguradong napakasaya mo na ngayong halos matatalo na ang Donghai City. Lubha akong nasugatan ngayon araw. Kung di man ay papatayin talaga kitang hayop ka. Ang kapal ng mukha para magpakita ang traidor na si Daryl. Nagkiskis ng ngipin ang mga miyembro ng 6 na sekta. Nasa isip ng mga ito na si Daryl ang traidor na umanib sa New World. Walang emosyon ang mukha ni Daryl nang hindi nito pinansin ang Abbess. Nang sandaling iyon, napuno ng matinding galit ang katawan nito, nagpatuloy itong tumaas. Tumayo si Daryl sa likod ng Snow Eagle habang nakatingin sa ibaba. Marami itong nakitang katawan ng mga kapatid mula sa Elysium Gate, patay na, o di kaya'y sugatan ang mga ito. Ang mga nanakit sa aking mga kapatid, lahat kayo ay dapat mamatay. Malamig na sabi ni Daryl. Nang itaas nito ang mga kamay.
Nagpakita sa hangin ang 9 dragons, pinalubutan nito si Daryl. Asensyon ng 9 na dragon. Sinigaw ni Daryl sa tuktok ng kanyang baga habang tinuro ang kampo ng New World. Roar! Mabilis na tumungo sa ibaba ang malakas at malinaw na pag-roar ang narinig mula sa 9 na gold na dragon. Arf! Sumigaw sa sakit ang daang-daang sundalo ng New World nang atakihin sila ng mga dragon, bumagsak ang mga ito sa sahig na may pool ng dugo. Buong sandaling iyon ay hindi makapagsalita ang mga elites ng New World. Nagulat ang lahat. Lubhang nakakatakot ang kapangyarihan ni Daryl. Hindi umanib si Daryl sa New World. Iba ang pagkakaintindi nila rito. Mariing kinagat ng Abyss ang kanyang labi, wala itong masabi. Daryl, malamig na boses ang narinig mula ito sa kampo ng New World. Ito si Sloan. Nang sandaling iyon, nakasuot si Sloan ng armor, napakaganda nito. Nakapatay na ito ng higit sa 1-0, 0-0-0 katao sa labanang iyon. Marahil ito ang dahilan kung bakit siya tinanghal bilang warrior goddess ng New World Army. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nirerespeto at kinatatakutan ng mga ito. Daryl, sino ka para traidorin ako? Tanong ni Sloan, malamig ang tingin sa mga mata nito. Traidor? Malamig na tumawa si Daryl nang magsalubong ang kanilang mga mata, hindi ito nag-aalala. Nagsalita ito, Chief Commander Sloan, ipinanganak ako sa New World Universe, at mamamatay ako bilang isa sa mga diwa nito. Anong pagtatraidor ang pinagsasabi mo? Mukhang handa ka nang mamatay. Mabagal na lumabas ang mga salitang ito mula sa mga labi ni Sloan. Ngumiti si Daryl habang nakasakay sa likod ng Snow Eagle. Kung gusto mong masakop ang Donghai City ay kailangan mo akong kalabanin. Matatag at malakas ang boses nito. Mabuti. Tumitig si Sloan kay Daryl, malamig ang ekspresyon sa maganda nitong mukha. Itinaas nito ang kanyang kamay. Makinig kayo as autos ko, patayin niyo ang mga natitirang tao sa kanilang lakas, at huliin niyo ng buhay si Daryl. Yes, Commander. Nang magsalita ito ay parang alon na umatake ang mga sundalo. Tahimik na lumutang si Sloan sa gitna ng hangin, wala itong pagbabago sa emosyon. Kahit na dumating na si Daryl ay ilang libo na lang ang natirang miyembro ng World Universe. Sa tingin mo ba ay makakalaban ang ilang libong katao sa mga sundalo ko? Isang katawa-tawang panaginip. Nang tingnan nito ang New World Army na umaatake, tumingin sa kalangitan si Daryl at nagsimulang tumawa ng malakas nang magpakita ang blood-drinking sword sa kamay nito. Habang humihinga pa ako, huwag mong tatangkaing umapak sa Donghai City. Buong lakas na nag-roar si Daryl. Nang sabihin niya ito ay na-motivate ang mga natitirang miyembro ng Elysium Gate na parabang may in-inject na tapang sa mga ito. Kahit na ang mga hindi na makatayo ay nagkaroon ng enerhiya para pilitin ang mga sarili na makatayo. Pinalibutan ng ilang daan sa mga ito si Daryl. Kapatid na Daryl, sasamahan ka namin sa laban hanggang dulo. Patayin! Kahit nakakaunti lang ang miyembro ng mga ito ay determinado ang lahat. Handa na silang itodo ang laban. Nagtaka ang Abyss Mother Serendipity, pati na rin ang iba pa. Hindi traitor si Daryl. Isa itong matigas at matapang na lalaki. Pero ano ang relasyon ng Elysium Gate at ni Daryl? Siya ba ang magiting Darby? Na-excite ang lahat ng maisip ito. Patayin! Hinawakan ni Daryl ang kanyang blood-drinking sword at nagsimulang umatak sa mga kalaban. Ginulo ninyo ang aking tahanan at pinatay ang aking mga kapatid. Gusto kong pagbayarin niyo ang lahat gamit ang inyong mga dugo. Ang malamig na boses ay galing kay Daryl. Sa kabilang saglit lang ay sumabog ang napakalakas na internal na enerhiya mula sa katawan ni Daryl. Sa parehong sandal ay nagtaas ng daliri si Daryl. The single finger wonder of the grand destruction art. Kasing laakas ng bomba ang mga salitang galing sa bibig ni Daryl. Bang! Nang magsalita ito ay nagsimulang umikot ang hangin, naubo ang nakakatakot na buhawi, hindi mapigilan ang pag-ikot nito sa hangin. Nasa gitna ang Wishing Star Tower, puno ng alikabok ang mga nakapalibot na lugar dito, hanggang sa may layong libo-libong milya. Ipinikit ng lahat ang kanilang mga mata, nakain ng buhawi ang ilang libong sundalo ng New World na ngayon nasa itaas na ng hangin. Nagkagulo ang New World Army. Arf! Malalakas na sigaw ang narinig habang matindi ang pag-ikot ng windstorm. Nagmistulang impyerno ang buong Wishing Star Tower.
Ilang buwan ang lumipas bago tuluyang huminto ang Wayne Tornado. Hindi bababa sa 3,000 sundalo ang namatay nang dahil sa iisang diskarteng iyon. Maputla ang mukha ni Daryl. Nagamit nito ang higit sa kalahati na internal na enerhiya niya para maisagawa ang teknik. Katahimikan. Tumahimik ang lahat. Nang sandaling yon, natahimik ang buong Wishing Star Tower, at wala ni isang ingay ang narinig. Kayang marinig ang pagbagsak ng kararom sa sahig. Ang mga mata ay nakatingin kay Daryl. Nagulat ang lahat, hindi ka panipaniwala. Nakakatakot. Nakakatakot ang lahat. Isang tekniki lang at kaya na nitong makuha ang buhay ng 3,000 na sundalo. Tao pa ba siya? Patayin ninyo, mga kapatid. Pagsigaw ni Daryl. Kasama ang blood-drinking sword, umatake ito sa kampo ng kalaban. Parang dugo sa pula ang mga mata ni Daryl. Habang tumataas ang internal na enerhiya nito, ay nagningning ang mapulang blood-drinking sword. Mukha itong dugo ang pulang dragon na papatayin ang sino mang makasalamuha nito. Hindi babagsak ang Elysium Gate, lumalaban kami hanggang dulo. Patayin! 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 Tila nabaliw ang ilang daang miyembro ng Elysium Gate habang sumunod sa sinabi ni Daryl. Pero dahil sa malaking pagkakaiba ng bilang ng dalawang kampo, ay maraming namatay na tauhan nito sa loob lamang ng ilang segundo. Nang sandaling iyon, sa hindi kalayuan, nakatayo lamang ang nanonood na pamilya Darby. Sabi ng mga ito ay susuportahan nila ang Donghai City pero nanatili silang nakatago. Walang intensyong lumaban ang mga ito. Nang makita nilang halos hindi na makalaban ang World Universe, hinawakan ni Jackson ang mahabang espada nang tumaas ang blood pressure nito. Sumigaw ito kay Florian, kapatid, sugurin natin sila. Handa na itong umatake at magtungo sa larangan ng digmaan nang sabihin niya ito. 2 hakbang pa lamang ang nagagawa nito nang pigilan ito ni Florian. Mukhang stressed si Florian. Nagkunot ito ng noo at nagsalita, nababaliw ka na ba Jackson? Hindi nila madedepensahan ang Wishing Star Tower. Kung ang hayop na si Daryl ay gustong mag-astang bayani, hayaan mo na lang siya sa gusto niyang gawin. Hindi natin kailangan isakripisyo ang mga sarili natin. Naglabas ng mahabang buntong hininga si Jackson nang marinig ang mga salita nito. Hindi na ito nagsalita pa, pero kita ang pag-aalala sa mukha nito. Mas lalong tumindi ang labanan. Balot sa dugo si Daryl. Bumagsak na ang halos lahat ng miyembro ng Elysium Gate, ilan na lamang sa mga ito ang nakikipaglaban kasama si Daryl. Napakalaki ng bilang ng kanilang kalaban, walang paraan para mapatay ang lahat ng ito. Kumakapit na lamang si Daryl upang manatili sa labanan. Sa wakas, nakakita ng pagkakataon ang New World para masaksak si Daryl sa dibdib. Arf! Agad na sumirit ang sariwang dugo mula sa katawan nito. Kapatid na Daryl! Sumigaw ang Henry B. General kasama ang iba nang makita ang pangyayari. Namula ang mga mata nila. Kill! Parang baliw na sumigaw si Daryl, pinaikot nito ang blood-drinking sword na parang walang pakialam sa mga natamong sugat. Bumagsak ang isa pang grupo ng mga sundalo. Ngunit nang sandaling iyon, umatake ang grupo ng mga kalaban. Itinaas nila ang mahabang sibat at sinaksak ang likod ni Daryl. Arf! Hindi nakaiwas si Daryl, sinalo ng katawan nito ang pagkasira. Nagsuka ito ng sariwang dugon ay lumapag sa sahig. Daryl! May sumigaw ng pangalan nito. Sinundan nito ang direksyon ng boses at nakita ang umiiyak na si Yvonne. Narinig lamang ni Yvonne sa labas ng syudad ang tungkol sa nangyaring digmaan. Agad niyang dinala ang pamilya Yaong upang makita kung makakatulong ba ang mga ito. Nang makarating na, nakita nito ang balot sa dugo na si Daryl nang mas marami pang espada ang sumaksak sa katawan nito. Pagtapos ay nasa sahig na ito sa pool ng dugo. Nawasak si Yvonne, nagpadyak ito ng mga paa at umiyak. Hindi ka pwedeng mamatay Daryl. Nagmamakaawa ako sayo, please, huwag mo akong iiwan. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, nagmistulang perlas ang mga luha ni Yvonne, sunod-sunod ang pag-agos nito. Gustong lumapit ni Yvonne pero pinigilan ito ng kanyang pamilya. Napakaraming kalaban ang pumalibot kay Daryl, paniguradong mamamatay ito kung tatakbo siya palapit kay Daryl. Maputla ang mukha ni Daryl nang napahiga ito sa sahig. Wala itong marinig na salita mula kay Yvonne. Ang tanging naramdaman nito ay ang enerhiya sa kanyang katawan habang mabilis itong nawawala.
Nagpilit ng ngiti si Daryl, pinakita nitong hindi siya takot sa kamatayan. Malinaw itong nagsalita, ako si Daryl, wala akong kasalanan laban sa mundo. Wala akong kasalanan laban sa world universe. Kahit na mamatay pa ako rito, wala akong pinagsisisihan. Kasing lakas ng bomba ang boses nito, narinig ito ng lahat. Tama, walang pagsisisi, kahit na mamatay pa. Sabay-sabay sumigaw ang mga miyembro ng Elysium Gate na nasa likuran ni Daryl. Nang sandaling iyon ay balot na rin sa dugo ang katawan ni Leroy, ang iba rito ay galing sa mga kalaban habang ang ilan naman ay galing sa kanya. Gaya ni Daryl, nagamit ni Levin ang lahat ng kanyang lakas sa digmaan, kumakapit na lamang ito sa natitira niya o ang lakas. Nasa mga kamay pa rin ito ang may 10 metrong taas na Nine Dragons Justice Flag, mataas at malakas itong nakatayo. Kahit na balot ito sa dugo ay patuloy ang paglipad nito sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Babagsak ang Elysium Gate. Hindi babagsak ang Nine Dragons Justice Flag. Sina Master Leonard, Abyss Mother Serendipity, at ang iba pang master ng mga sekta ay nanghihina at maputla. Hindi na kaya pang makipaglaban ng matagal ng Elysium Gate, hindi madedepensahan ang Wishing Star Tower. Babagsak ang Donghai City, isa itong kaguluhang hindi maiwasan ng World Universe. Mga sundalo, wala na ang World Universe. Patayin niyo ang mga talunang ito. Itinaas ni Sloan ang kanyang internal na enerhiya at sumigaw. Patayin! 10,000 tauhan ang motivated at excited nang marinig ang sinabi nito. Ngunit hindi maipaliwanag ang dismaya ng mga miyembro ng pinakamalalaking sekta nang makita iyon. Lumuhod ang isang tuhod ni Daryl, balot sa mansa ng dugo ang mukha nito, nagningning ang mga luha sa mga mata nito. Ginawa na niya ang lahat ng makakaya niya. Lahat ng makakaya niya. Napabuntong hininga si Daryl nang isipin ang tungkol dito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pagkabigo ang naramdaman nito. Kapatid na Daryl, pasensya ka na, nahuli ako. Sa parehong sandal, narinig ang malakas na sigaw. Mula sa kalayuan, makikita ang 10,000 katao ang dumating sa larangan ng digmaan. Ang leader ay may hawak na double axes, mukha itong warlord. Ito si Dax Sanders. Dax. Halos mapaiyak si Daryl nang makita si Dax kasama ang Flower Mountain Sect. Nang may narinig silang boses galing sa southeast. Daryl, naparito ako para rin tulungan ka. Tiningnan nito ang direksyon ng boses, 10,000 ang nagmarcha mula sa silangan. May suot na mahabang white robe ang leader, may hawak itong folding fan. Elegante ang dating nito. Mula ito sa Eternal Life Palace Sect, si Chester Wilson. Sa ilalim ng liwanag, nagtinginan ang tatlong magkakapatid at ngumiti. Napakakinang ng mga ngiti ng mga ito. Dax, kapatid na Chester. Muling sumirit ang sariwang dugo ni Daryl, basa ang mga mata nito. Di katagalan ay huminto sa harapan nila ang parehong Flower Mountain Sect at Eternal Life Palace Sect. Ito ang sadaling nakita nila ng malinaw ang mukha ni Daryl. Lubhang nasugatan si Daryl na parabang hindi na ito anyong tao, balot sa dugo ang buong katawan nito. Agad na nakakita ng pula si Dax sa nakitang sinapit ni Daryl. Mga alagad ng Flower Mountain Sect, makinig kayo. Patayin! 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 Parang baliw na sumigaw si Dax. Umatik ito sa New World Army habang may hawak na malaking axe. Mga alagad ng Eternal Life Palace Sect, makinig kayo. Ipagtanggol ninyo ang ating tahanan, protektahan ang mga tao ng Donghai City. Patayin, mahigpit na kinuyom ni Chester ang mga kamao. Nawala ang lamig sa ulo neto nang makita na nagtamo ng napakaraming sugat ang kanyang kapatid. Patayin! Mabilis na umatak sa kampo ng kalaban ang parehong Flower Mountain Sect at Eternal Life Palace Sect, handa nang pumatay ang mga ito. Nagtinginan sina Master Leonard, Abyss Mother Serendipity, at ang mga miyembro ng ibang sekta, walang masabi ang mga ito. Ang masamang Eternal Life Palace Sect. Laging may kapintasan dito, pero naparito sila para depensahanan ng Donghai City. Halos lahat sa mga ito ay mukhang nagtaka, walang nagsalita. Tuloy-tuloy ang narinig nilang sigawan sa larangan ng digmaan. Arf! Maraming tao ang bumagsak sa sahig, dumami ang dugong nasa sahig. Sa Donghai City First Hospital. Magulo ang labas ng syudad, at labis ang pag-aalala ng mga tao sa syudad. Sa patient ward ay nakaupo si Monica sa higaan.
Mukha itong kalmado pero may naramdaman itong masama. Mula noong lumabas si Daryl para bilhan siya ng porridge noong nakaraang gabi ay wala na siyang naging balita tungkol dito. Mabuti na lang at inalagaan siyang mabuti ng hospital chief na si Shirley habang wala si Daryl. Handa nang palabasin si Monica sa ospital pero hindi pa rin nakakabalik si Daryl. Alam nitong hindi siya iiwan ni Daryl, paniguradong nasa isang gulo ito. Hindi mapanatag si Monica, si Daryl lang ang nasa isip nito. Nang sandaling yon, dumaan ang dalawang nurse, habang nag-uusap ang mga ito sa mahinang boses. Nabalitaan mo ba na halos masakop na ng New World Army ang Wishing Star Tower? Sa palagay mo, kung masasakop ang Donghai City, anong gagawin ng New World Army sa mga taong kagaya natin? Mahinang sabi ng nurse. Baka naman hindi masasakop ang Donghai City, sabi ng isang nurse. Mayroon akong pinsan na may kapatid na isang miyembro ng Emi sect. Narinig ko na hindi nila kayang talunin ang New World Army. Ang taong may pangalan na Daryl ay nagdala ng 10,000 katao para magbigay suporta. Hindi na nila kaya pang manatili sa digmaan. Narinig ko na hindi maganda ang sitwasyon at maraming tao ang namatay. Narinig ko rin na lubhang nasugatan sina Master Reed at Master Leonard. Maaaring mamatay ang warlord ng Elysium Gate na si Zephyr, pati na rin si Daryl. Naku po, hindi natin dapat kalimutan ang mga bayaning lumaban sa New World Army. Unti-unting nawala ang mga boses nito. Gulat na gulat si Monica at nanatiling nakaupo roon. Ano? Umatay ka ang New World Army. Nasa Wishing Star Tower si Daryl. Lumabo ang paningin ni Monica dahil sa mga luha. Tumayo ito mula sa higaan at mabilis na tumakbo patungong Wishing Star Tower. Daryl, please, sana okay ka lang. Naipit ang puso ni Monica, nagdasal ito. Mula noong nilisan nito ang isla ng Elysian, nakatali na ang buong buhay nito kay Daryl. Gusto lamang nitong sundan si Daryl habang buhay. Walang ibang lalaki ang makakapasok sa puso nito. Kung masasakot ang Wishing Star Tower at mamamatay si Daryl sa labanan, hindi nito kayang mabuhay ng mag-isa. Gusto nitong mamatay kasama ni Daryl. Nangamoy dugo ang simoy ng hangin sa Wishing Star Tower. Arf! Sigawan sa patayan at sigaw ng sakit ang maririnig habang umaagos ang dugo sa Wishing Star Tower. Mas tumindi ang digmaan. Kahit na dumating ang Flower Mountain Sect at Eternal Life Palace Sect para magbigay ng tulong laban sa New World Army, ay hindi pa rin sigurado ang kahahantungan ng sitwasyon. Hinayaan ni Daryl na gumawa ng dalawang formation ang Flower Mountain Sect. Naisip nitong makatutulong ang mga pormasyon para matalo nila ang New World Army. Pero hindi inakala ni Daryl na mababali ni Sloan ang pormasyon ng mabuo ito. Napakamakapangyarihan ni Sloan, walang makakapantay dito. Sa tuwing gagawa si Daryl ng pormasyon ay isang teknike lang ang kailangang gamitin ni Sloan bago tuluyang mawasak ang mga ito. Hindi katagalan ay maraming nasawi at sugatang miyembro ng Flower Mountain Sect at Eternal Life Palace Sect. Walang paraan para dumpensa laban sa New World Army. Paulit-ulit si Ledge na pilitang umatras. Itinadhana ba ito? Kita ang pag-aalala sa mukha ni Chester nang sumigaw ito sa langit. Mga alagad ng Eternal Life Palace Sect, makinig kayong maigi. Kahit na mamatay pa tayong lahat sa digmaang ito, poprotektahan pa rin natin ang ating lupa. Patayin. Balot rin sa dugo si Dax. Kagaya ni Chester, nanghihina na rin ito. Kinuha ng kanyang mga kamay ang mga akse at mariin itong hinawakan, duguan rin ang mga mata nito. Pero nanatili ang layunin nito. Daryl, Chester, magsama-sama tayong tatlo para dumpensa laban sa New World Army. Kahit balot na sa dugo ang Wishing Star Tower, ay wala pa rin tayong pagsisisihan. Tama. Kahit na hindi tayo pinanganak sa parehong araw, mamamatay tayo sa iisang araw. Nagtinginan ang tatlong magkakapatid at malakas na tumawa. Ngunit hindi maganda ang pakiramdam sa kanilang mga puso. Halos kalahati ng mga miyembro ng parehong Eternal Life Palace Sect at Flower Mountain Sect ay namatay na, o di kaya't sugatan, hindi na makakatagal pa ang mga ito lalo kung mas lalala ang sitwasyon. Nang biglang na-depressed ang lahat. Alam ng lahat na wala ng pag-asa pang manalo sa digmaan. Ang tanging layunin na lamang ng mga ito ay ang pumatay ng maraming kalaban hanggat sila'y nabubuhay pa at bago pa man masakot ang Wishing Star Tower. Kill! 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 Sumigaw na parang baliw si Daryl.
Itinaas nito ang hawak na espada, at nagsimulang tamaan ang mga kalaban. Daryl, narito ang Fuyao Sect para tulungan ka. Nang sandaling iyon, isang malambot na boses ang narinig sa ulap. Nagulat ang lahat nang tingnan ang direksyon ng pinanggalingan nito. Anino ng 10,000 katao ang nagmadaling tumakbo palapit sa larangan ng digmaan, mukhang alon ang mga ito. Babae ang lahat ng ito at nakasuot ng mahahabang puting bestida. Mukha silang karagatan ng white lilies. 7 nangagandahang diyosa ang namuno, sila ang 7 pinuno ng Fuyao Palace. Ano? Fuyao Palace? Nagulat ang lahat ng mula sa pinakamalalaking sekta. Natigil ang mata ng lahat sa 7 diyosa, wala sa mga ito ang makapagsalita. Alam ng lahat na tago ang Fuyao Palace Sect, hindi nila inisip ang gulo ng ibang tao. Karamihan sa mga tao ay narinig lamang ang tungkol sa Fuyao Palace Sect. Alam nilang mayroong 7 pinuno ito pero wala sa mga ito ang nakita ng tao. Walang nag-akalang magdadala ng 10,000 alagad ang 7 fairies para depensahan ang Donghai City. Naroon rin sila para kay Daryl. Tahimik ang lahat, nakatingin ang lahat ng mata kay Daryl, gulat na gulat ang mga ito. Narito ang Fuyao Palace. Bulag na tumingin sa sitwasyon ang pinakamalalaking sekta, nang mag-usap-usap ang mga ito. Maraming kalalakihan ang tuon ng atensyon sa 7 fairies, hindi sila katiis-tiis. Kakaiba ang facial features ng 7 master ng palasyo, magaganda ang hubog ng kanilang katawan, at mayroon silang kani-kanyang lakas. Hindi mapigilan ng lahat na tumingin sa mga nakatayong diyosa. Napakaganda ng mga ito, nakakaakit, at napaka-sexy. Kahit na ang pinakamagandang salita sa mundo, ay hindi sapat para ilarawan ang mga ito. Daryl, narito kami para tulungan ka. Ngumiti ang Little Fairy habang lumapit ito at tumingin kay Daryl. Nag-iwan ng panghabang buhay na impresyon sa puso ng mga diwata ang mga salita ni Daryl nang umalis ito sa Fuyao Palace. Sinabi nitong kung hindi tutulungan ng isang martial arts practitioner ang mundo, ay walang punto ang pagkakaroon nito ng magaling na martial arts skills. Kaya naman, nang umalis si Daryl ay napagdesisyonan ng mga diwata na mamuno sa Fuyao Palace sa pagdepensa sa Donghai City. Ngumiti si Daryl at sinabing, "Salamat, my little wife." Ikaw. Namula ang pisngi ng Little Fairy. Sugatan si Daryl pero gusto nitong landiin ang diwata. Sa palagay ko ay hindi naman malala ang mga sugat mo. Sabi ng namumulang si Little Fairy. Napakaganda nito. Nang sandaling iyon ay nagkagulo ang New World Army. Mukhang malungkot ang mga ito nang mapagtantong 10,000 kataong mula sa Fuyao Palace ang naroon para ipaglaban ang syudad. Malamig ang mga tingin sa mukha ni Sloan habang nakatayo ito sa entablado. Halos matalo na nila ang Donghai City pero may dumating na namang sekta para depensahan ito. Galit na tumingin si Sloan sa 7 diwata. 7 kababaihan ang mga ito, natawag na ni Daryl ang 6 sa mga ito bilang kanyang asawa. Mukhang niloko siya ni Daryl noong kasama niya ito sa kampo. Little wife, bilisan mo. Unahin mong hulihin si Sloan. Malakas na sigaw ni Daryl. Alam nitong kailangan niyang mahuli ang pinuno bago tuluyang makontrol ang kalaban. Mas magiging madali ang lahat kung mahuhuli nila si Sloan. Huwag mo na akong tatawaging asawa mo. Tumitig si Little Fairy kay Daryl bang malamig niya itong sabihin. Nahiya ito nang tawagin siyang asawa ni Daryl sa harap ng maraming tao. Kahit na ganoon ay tumaas at umatake si Little Fairy kay Sloan habang may hawak na mahabag sinturon. Tutulungan ka rin namin Little Fairy. Sumunod sa kanya ang mga kapatid. Agad na pumalibot ay katumbas equals kay Sloan ang 7 anino. Magaling. Tumawa si Sloan nang makita ang 7 diwata. Walang emosyon ang makikita sa kanyang mukha. Dahil magkakapatid kayo, hindi nyo pagsisisihang mamatay dito ng magkakasama. Bang! Naglabas ng katakot-takot na enerhiya ang katawan ni Sloan matapos niyang magsalita. Tila ba nanigas ang hangin? Ito ang hininga ng Level 3 Martial Emperor, talagang nakakatakot at nakaka-stress. Ring! Lumabas ang isang espada sa kamay ni Sloan, may kasama itong walang kulay na singsing. Ang espada ay may taas na 3 talampakan at 3 pulgada, kasing lapad nito ang 2 daliri. Napakakintab rin nito. Ito ang Tang Sword. Isa itong sinaunang espada at napakabihira nitong mahanap.
Hindi ito popular at hindi rin ito madalas na ginagamit. Nakakategorya ang army weapons sa 7 level: red, orange, yellow, green, blue, indigo, at violet. Nang ilabas nito ang espada ay agad na bumagsak ang temperatura. Nag-alala ang lahat ng mula sa world universe para sa 7 diwata. Kahit na sila ay Master Saints, mahirap pa rin kalabanin ang isang Master Emperor. Pero hindi nag-alala ang 7 diwata. Lumapit si Cindy at malamig na nagsalita. Set formation. Mabilis na kumilos ang 7 diwata habang nakapalibot kay Sloan. Anong pormasyon? Nagulat si Daryl sa nakita. Nakita nito kung paano magtulong-tulong ang 7 diwata. Kahit na mukhang magulo ang teknike ng mga ito ay maingat ang bawat galaw ng mga ito. Napalibutan na si Sloan. Kahit na napakalakas nito ay hindi niya magawang tumakas. Tama ang hinala ni Daryl. Ito ang Floating 7 Fairies Formation, ang naman ang pormasyon ng Fuyao Palace libu-libong taon na ang nakalipas. Hindi ito kailanman lumabas sa kanilang palasyo, kaya naman hindi ito alam ni Daryl. Pansamantalang na kontrol ng Floating 7 Fairies si Sloan. Mabilis na nagtipon ang mga babaeng alagad ng Fuyao Palace, kasama ang Flower Mountain Sect at Eternal Life Palace Sect. Nagpatuloy ang digmaan at walang namuno. 7 Fairies, narito ako para tulungan kayo. Narinig nila ang malinaw na boses. Ang Emi Sect Master, na si Orosa, ay lumipad palapit sa 7 Fairies habang may hawak itong espada. Gusto nitong tumulong sa digmaan. Wow! Namangha ang lahat. Ang 7 diwala, si Aurora, at si Sloan, siyam na perpektong babae. Habang naglalaban ang mga ito sa gitna ng hangin ay nag-enjoy ang lahat ng kalalakihan sa tanawin. Kalahating oras ang lumipas at hindi pa rin natatalo ng 7 diwata at ni Aurora si Sloan. Sa larangan ng digmaan, dumami ang mga taong bumagsak sa sahig, nagsimulang mag-alala si Daryl. Malakas itong sumigaw, babagsak ngayong araw ang New World Army. Emi Sect Master, 7 Palace Master, tutulungan ko kayo. Bang! Nanigas ang hanging nakapalibot kay Daryl nang may katakot-takot na enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Immortal Energy Palm. Nag-iba ang kulay ng lupa at kalangitan, mayroong malakas na pagsabog. Pinagdikit ni Daryl ang kanyang mga palad at ipinikit ang mga mata. Nagmistulang misel ang katawan nito, lumipad ito sa ulap at nawala sa paningin ng lahat. Anong ginagawa niya? Anong klaseng trick ito? Nasaan si Daryl? Nang sandaling iyon, tumingin ang lahat sa kalangitan. Ngunit nawala sa mga ulap ang anino ni Daryl. Sa parehong oras ay nagsimula ng mag-alala ang New World Army. Naramdaman ng lahat ang enerhiyang inipon nito sa langit. Master Reed, alam niyo po ba ang tawag sa kakayahang ginagawa ni Daryl? Tanong ni Master Leonard nang mapahinto ito ng mga pangyayari. Kakaiba ang skill na ginamit nito, mawawala ang tao sa kalangitan. Huminga ng malalim si Master Reed nang tumingin ito sa langit. Mabagal itong nagsalita, ayon sa ating Shaolin Ancient Manuals. Libu-libong taon na ang nakaraan nang magkaroon ng espesyal na kakayahan ang Warlord Zhao Zilong. Ang kakayahang ito ay kayang pumatay ng hindi mabilang na kalaban. Huminto si Master Reed at pinunasan ang pawis sa kanyang noo bago magpatuloy. Ang kakayahan ni Zhao Zilong ay kasama ang mga kapangyarihan ng palad na bumaba mula langit. Ngunit nawala na ang teknike na ito matagal na panahon na ang nakalipas. Mukhang ito ang espesyal na kakayahan ni Zhao Zilong. Lahat ay curious na nakatingin kay Master Reed. Anong pangalan ng kapangyarihan ni Zhao Zilong? Tanong ni Master Leonard. Mahigpit na isinara ni Master Reed ang MG Akamai, nanginig ang katawan nito dahil sa pagkasabik. Sa wakas ay binigkas nito ang mga salita, Immortal Energy Palm. Bang! Biglang lumabas sa ulap si Daryl. Mukhang bumaba ito sa ulap habang nakalabas ang kanang palad nito. Napakabilis ng pagbaba nito, nag-iwan pa ito ng itim na track sa mga nalampasang ulap. Mukha itong haligo sa pagitan ng langit at lupa. Patuloy na lumaki ang mga palad ni Daryl. Sa wakas ay tuluyang nang lumapag ang palad nito sa sahig, lumipad ang mga alikabok. Nag-iwan ito ng hugis palad sa lugar na may laking libong talampakan. Namatay ang mga kalabang nahuli nito, nadurog ang kanilang mga buto. Umikot ang utak ng lahat at pinagpawisan sila ng malamig. Nang makita ni Sloan, agyanig ng lupa, dahil sa palad ni Daryl, namutla at nanlamig ang mukha nito.
Hindi mabilang ang napatay nitong sundalo ng New World ng isang tira lang. Sumikip ang puso ni Sloan, nagambala ito. Ang katabi nitong si Cindy ay nakakita ng oportunidad para umatake, kaya naman tinamaan nito ang balikat ni Sloan gamit ang hawak nitong makintab na lily lamp. Bang! Napaatras ng ilang hakbang si Sloan, hindi maganda ang reaksyon nito. Sa digmaan ng mga elites, normal lang na matalo ang kalaban gamit lamang ang isang tira. Nagdusa sa internal injuries si Sloan nang matamaan ng lily lamp. Atras! Umatras tayo. Bilis, atras! Nang sandaling iyon ay sumigaw ang isang miyembro ng New World. Marami sa mga sundalo ang umatras, takot ang mga ito. Hindi bobo ang mga sundalong ito, alam nilang sugatan ang kanilang commander. Walang paraan para ipagpatuloy pa ang laban. Si Sloan ang warlord ng New World, marami na itong nasalihang digmaan sa loob maraming taon at wala pang nakakapanakit dito. Pero ngayon ay nasugatan siya, kaya paano pa nila matutuloy ang laban? Isa pa, katakot-takot na lalaki si Daryl. Napatay nito ang hindi mabilang na sundalo sa isang tira. Kung ulitin niya ito ng ilan beses, lahat sila ay paniguradong mamamatay. Hindi nila alam na ubos na ang internal na enerhiya ni Daryl dahil sa iisang immortal energy palm. Dahil sa mga natamo nitong sugat, mas mahina pa ito kaysa sa 10 taong gulang na bata. Bang! Lumapag ito sa sahig, lubos itong nanghina. Hindi ito gumalaw habang nakaupo sa sahig, maputla ang mukha nito at hindi makapagsalita. Daryl. Nang sandaling yon, tumakbo palapit si Yvonne. Niyakap nito ang braso ni Daryl, labis ang pag-aalala nito. Anong nararamdaman mo, Daryl? Kamusta ka? Mahigpit nitong niyakap si Daryl, puno ng saya at paghanga ang emosyon sa mukha nito. Pagmamay-ari niya ang lalaking ito. Magiting na bayani. Daryl. Sa parehong oras, isang anino ang tumakbo palapit sa mga tao. Napaka-emosyonal din nitong niyakap si Daryl. Ang taong ito ay si Monica. Nagmadali itong tumungo sa Wishing Star Tower nang marinig na kasali si Daryl sa digmaan. Sakto itong dumating para masaksihan ang immortal energy palm na ginawa ni Daryl. Lumutang si Daryl sa gitna ng mga ulap at labis na namangha si Monica nang makita ito. Isang tunay na bayani si Daryl. Pero labis na ang panghihina ni Daryl ng sandaling yon, wala naman itong maitutulong kundi mahigpit itong yakapin. Nagulat si Yvonne sa pagpapakita ng cult mistress. Napakaganda at napaka-elegante ng babaeng ito, pero sino siya? Mukhang mayroon itong kakaibang relasyon kay Daryl, naisip ni Yvonne. Curious na nagtanong si Yvonne, Daryl, ito ay... Hindi pa nito natatapos ang tanong nang sumingit si Monica at nagtanong. Daryl, sino siya? Oh. Napaka-awkward ng sandaling ito. Namula si Daryl kahit nalabis ang panghihina nito at hindi makapagsalita. Gustong maghanap ni Daryl ng tamang oras para magkita sina Yvonne at cult mistress. Hindi nito inakalang magkikita ang dalawa sa ganitong sitwasyon. Napaka-awkward nga naman, hindi ba? Gustong magpaliwanag ni Daryl, ngunit ng sandaling iyon ay sugatan na ito. Halos hindi na ito makahinga, magsalita pa kaya? Cult mistress, sa parehong sandal, sumigaw ang malungkot na boses. Ito ang Grandmaster Heaven Cult Master. Tumitig maigi ang Grandmaster Heaven Cult Master kay Monica, hindi ito makapaniwala sa nakita. Umasim ang mukha nito. Hindi ka patay, Cult Mistress. Ikaw at si Daryl. Bang! Bago pa man ito matapos ang mga salita, nakaramdam ng pagkasunog ng puso ang Grandmaster Heaven Cult Master, pagtapos ay nahimatay ito. Lubhang nasugatan ang Grandmaster Heaven Cult Master sa digmaan at medyo marupok na ito. Hindi nito matanggap ang katotohanan ng mapagtantong buhay at maayos ang lagay ni Monica. Akala niya ay namatay ito sa nangyaring sunog sa bundok. Mahabang panahon itong nawasak. Ngunit, hindi lang buhay si Monica, pero kasama rin nito si Daryl. Walang sino man ang makakatanggap sa malupit na katotohanan. Sa kabilang banda, tuluyan ng sumuko si Sloan, natalo ito ni Aurora at ng 7 diwata. Puno ng pagkabigo ang mga mata nito. Atras! Sa wakas, nag-utos na itong umatras. Tapos ay agad itong umalis kasama ang mga natitirang sundalo ng New World Army. Nang umatras ang kalaban nito ay nagsigawan ang lahat na nasa Wishing Star Tower.
Ang ilan ay masiglang tumawa. Nadepensahan antin ang ating lupain. Napuno ng excitement at kaluwagan ang mukha ng mga ito. Sa wakas, nagawa nilang depensahan ang syudad, ligtas na ang Donghai City, ang mga tao nito. Sigh! Nanghihina at hindi pa rin makapagsalita si Daryl. Naglabas ito ng mahabang buntong hininga at sinubukang pumilit ng ngiti sa kanyang mukha. Napakalakas mo kapatid. May kakaiban sa mga palad na yan, alright. Excited na lumapit si Dax para magaang suntukin ang balikat ni Daryl. Magaang suntok lamang ito pero halos mapatay nito si Daryl. Lumapit din si Chester at binigyang tingin si Daryl. Tapos ay tumango ito. Well, nagawa nating talunin ang New World Army ngayong araw. Maliban sa tulong ng 7 fairies, napakalaki rin ng inambag ng palm technique mo. Tumango ang lahat dahil ito ang katotohanan. Ang marka ng palad sa sahig na may lapad na ilang libong metro ay isang tanawang nakakasabik na makita. Hindi bababa sa 20 talampakan ang lalim nito. Nang may biglang sumigaw. Bakit may kabaong dito? Tumingin ang lahat sa pinanggalingan ng boses, nagulat ang lahat. Mayroong kabaong. Malinaw na ito ang kabaong na inilibing sa lupa kinaagahan. Paniguradong umangat ito dahil sa impact ng Immortal Energy Palm na ginawa ni Daryl. Nabasag at bumukas ang takip ng kabaong, nasa loob nito ang katawan ng isang babae. Malaki ang tiyan nito, buntis siya. Mukhang malapit na rin itong manganak. Naku po, sino siya? Namatay siyang buntis, nakakaawa naman. 2 buhay ang nawala. Napabuntong hininga ang lahat. Nang biglang may sumigaw. Rebecca, Rebecca. Sigaw ni Jackson, wasak ito. Asawa niya ang buntis sa babae, si Rebecca Song. Hindi. Suminghal si Jackson habang tumatakbo na parang baliw papunta sa kabaong. Sa parehong oras, nagtinginan ang Abbess Mother Serendipity at si Aurora habang parehong nakakunot ang noo. Hindi ba siya lumaya sa bahay nila? Nag-iwan ito ng sulat na naglalamang buntis siya sa anak ni Daryl. Matindi ang hiya nito para harapin si Jackson, ito ang dahilan kung bakit kinailangan niyang umalis. Bakit siya nakalibing doon? Agad na tumingin ang Abbess kina Florian at Yumi. Hindi. Nataranta si Florian, pinagpawisan ang buong katawan nito, hindi niya alam kung paano magre-react. Rebecca, Rebecca. Natapilok si Jackson sa gilid ng kabaong. Tapos ay niyakap nito ang katawan ni Rebecca, habang matindi ang pagninig ng kanyang katawan. Hindi ito makapaniwalang patay na si Rebecca. Pakiusap Rebecca, huwag mo itong gawin sa akin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Nagmamakaawa ako, please, mahigpit itong niyakap ni Jackson, habang hindi mapigil ang patuloy na pag-iyak. Tumitig ang lahat kay Jackson, nakaramdam ng awa ang mga ito. Pinangako mo sa aking mabubuhay tayo ng magkasama habang buhay, na maos ang boses ni Jackson. Nagsinungaling ka. Bakit hindi mo tinupad ang pangako mo? Dapat ay magkasama tayo ngayon. Sabihin mo sa akin, bakit mo binali ang pangako mo? Sabi mo ay gusto mong bumili ng mga bagong damit pagkasilang ng sanggol, hindi ko pa nabibili ang mga ito, bakit mo ako iniwan? Rebecca. Magaspang ang boses ni Jackson, wasak na wasak ito. Hindi komportable ang pakiramdam ng lahat. Sinubukan siyang hilahin palayo ng ilang tao para pakalmahin, pero hindi ito gumagalaw. Mahigpit na niyakap ni Jackson si Rebecca, hindi nito kayang pahintuin ang mga luhang bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Habang nahihirapan ang mga ito sa paghila, may biglang nagsalita, tingnan nyo. May ilang salita ang nasa loob ng kabaong. Mukhang sinulat ito ni Rebecca gamit ang sariling dugo. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.